mga mare. Nagising nga kami 4 AM kanina mga mare, tapos naramdaman ko na medyo mainit yung baby namin. Buong akala ko talaga mga mare hindi na siya sisinatin dun sa tusok niya, at ayan kaninang madaling araw sininat nga. Tapos dahil yata napainom ko siya ng paracetamol mga mare, alas 6 na, hindi pa nga siya nagigising dyan. Hihingi lang siya ng dede mga mare, pero hindi siya didilat, diretso lang yung tulog niya. Mag-aalas 7 na nga lang kata kami tumayo dyan mga mare. Anong tumayo nga kami dito mga mare, yan nga nagkape na nga kami dito sa kusina. Ito nga baby namin mga mare, ayaw na niya yung sobrang nakahiga yung stroller niya, gusto na nga niya nakayuko siya. Akala mo naman talaga yung marunong na siyang umupo. Sabi ko nga kay Papa Choy, antabayanan niya yung likod niya, baka mapilay. Akala mo naman talaga hindi siya sininat, tingnan niya naman ay napakayabang niya. Sininat pa nga siya ng bandang alas 8 dyan mga mare, kaya nung pagka alas 9 na pinainom ko pala ulit siya ng paracetamol. Tapos pala nilamusan ko na lang siya dahil nga sininat siya, hindi ko na muna siya pinaligo ngayon. Dahil nga mag-alas 7 na siyang gumising kanina, yan nga mag-alas 9 nung napatulog ko nga siya dito. Iduduyan ko nga siya dyan mga mare, kaya lang pinadedi ko, tas nakatulog nga siya. Habang nga nakatulog siya mga mare, sinamantala ko naman para nga magupitan ko yung kuko niya. Nabandal na kasi ako mga mare ginugupitan yung kuko niya pag nakagising siya, paano nung minsan nasugatan ko siya. Yung sa paan niya nga hindi ko madalas nakukuko, kaya sobrang haba na, sumasabit na nga sa medyas niya. Etong baby pa naman na to, pag hindi mo talaga hinahawakan yung kamay niya, lagi siyang nagugulat. Konting ingay lang. Hindi ko nga alam kung ano itatakip ko sa kamay niya, paano pa naman pag binitawan ko nagugulat talaga. Medyo nawala na nga yung sinat niya dito mga mare, dahil nga pinaninom ko pa siya ng paracetamol. Saglit lang siyang umidlip dyan mga mare, alam niyo naman talaga yung pagtulog niyang mahaba mga alas 10, alas 11 na. Ito na nga yung paggising niya mga mare ng alas 2. Dahil nga mahaba yung tulog niya, yan nga nakamood siya. Itong baby namin ayaw niya talaga hinahawakan yung ulo niya, may kiliti yata siya dito. Dahil nga kagigising niya dyan mga mare, tapos busog siya, tingnan niyo naman wala siyang muryot habang nilalaro ko nga. Tsaka buti na nga lang mga mare, hindi na siya sininat ngayong hapon. Napakabibo talaga ng babing to pag wala na nga siyang nararamdaman. Nung nga nanahimik siya mga mare, tinupi ko muna yung nilabhan kong damit niya dito sa sulo. Habang nga nakamod yung baby, sinamantala kong matupi nga itong mga damit niya. Kadalasan nga ganitong oras ay nandun kami sa labas ng terrace, kaya lang napakabaho, nakasumpong yung piga rin ng baboy. Pinasingaw nila yung tae, ang baho. Nung nagalas 4 na nga, nilamusan ko na nga siya para nga makatulog pa siya ng hapon, dahil nga alas 2 nagising siya kanina, inaantong na panigurado to. Medyo malakas na nga yung sigaw niya dyan, kaya nga nilagay ko na siya sa duyan, tapos nga pinatulog ko na. Pumunta nga yung bunso namin kina lola ko, tapos pagduwalik niya dito sa bahay, may dala nga siyang kalamay. At saka mga mare, meron pa tayong salad. Tinunong ko na nga yung salad bago ko nga kainin, kaya ganyan na yung itsura niya. O kayo ba mga mare, may mga salad pa ba yung rep nyo? Katatapos nga lang namin kumain mga mare, kaya kinain ko nga ito para panghimaga. Nagsisi nga ako mga mare, kaya kadalawa ko pa mong salad yung nilagay ko dito sa bowl, nilamig ako. Nilalaro ko sana si Banggel dito mga mare, kaya lang ayaw niyang lumapit. O siya mga mare,